Ang itatanong ko lang po ay ang tungkol sa pastor namin. Kasi, ah, ginagawa niya naman ho yung pinapangaral niyo. Nangangaral siya na kahit mag-isa, umuulan, bumabagyo, kahit walang pamasahe, may pamasahe, pumupunta ho siya sa ibang lugar na para makaligtas din ng kaluluwa. Ang tanong ko po ganito, yun po ba ay nakam na mga miyembro niya? Kasi minsan nasasabi niyo yung mga Baptist po hindi ligtas. Ay, sa palagay ko naman po, yung ginagawa niya, maganda po. Ganito po. Ano ang masasabi niyo Ganito doon? po yun. Unang-una, hindi po nasusukat doon sa sakripisyo. Hindi ko mo nagsakripisyo, walang pera, gutom, nangaral, makakapagligtas na. Hindi po ron. Basahin ko muna po ang batayan. Gis 2:3 ng Roma. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Datapot hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, nakita niyo po? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Tanyo, meron po palang nagmamalasakit, nagtitiis, nagtitiyaga, pero hindi sakop ng katwiran. Bakit hindi sakop? Iba yung aral na iniaaral, hindi yung nasa Biblia eh. Kahit ano pang malasakit ang gawin mo, hindi naman aral ng Diyos ang pinangangaral mo, delikado po ang tao ron. Pakinggan nyo, sa 2 Pedro 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng unang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung kayo'y mga ligaw sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ano ba yung katiyagaan? Hindi ba yung katiyagaan talagang pagpapawis, pagpapagod, pagsisikap? Baka tiyaga ka ng tiyaga, mali naman. Mahuhulog ka rin. Kaya hindi po nasusukat sa amount ng sakripisyo. Nasusukat po yan sa aral. 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Ayun. Saan po kikilalanin? Sa turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili, baka tinuturo mo'y galing lang sa sarili mo, wala sa Biblia. Kahit na magpawis ka ng dugo, hindi ka maliligtas. Kahit magpawis ka ng, tingnan ninyo, bigyan kayo halimbawa, merong isang tao, nagmalasakit, pero mali ang ginawa. Namatay pa Nagalit ang Diyos Pakinggan nyo kasaysayan ni Uza sa isang talata ng 2 Samuel 6:6. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Usa ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos. Bakit? At hinawakan, sapagkat ang mga baka ay nangatisod. Alam nyo naman siguro yung kaban ng tipan, yung pinaglalagyan ng 10 utos. Isang kahunho yun nagawa sa akasya na may ginto. Nandun yung mga kautusan ni Moises. Pagka yun isinusulong yung kampamento, binabiyahe yun sakay ng mga baka sa parang isang karwahe. Natisod yung mga baka, yung kaban ng Diyos mahuhulog. Ang ginawa ni Usa, sinalo. Ano nangyari? At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Usa. Tuloy. At sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian. At dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos.
Eh kung ang paghahatuling tao, ba't naman papatayin mo, Diyos? Nagmamalasakit lang naman para wag mong mahulog yung kaban. Mali kasi. Bakit? May batas. Ano ang batas? Basahin natin ang batas. Pakinggan nyo. Sabi po sa aklat ng Bilang sa 4:15, At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanmat isusulong ang kampamento ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kowat upang kanilang buhatin yaon. Tatapwat, huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Di, bawal humipo kahit pa sabihin mo, nagmamalasakit lang naman ako, Diyos. Sinabi na sa'yo, bawal humipo, marunong ka pa sa akin. Patay ka. O, hindi ba ganun na nangyari kay Usa? Hindi ho natin dapat pagbatayan yung sarili nating isip, yung sarili nating konsyensya. Hindi po batayan yan sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan mapasang-ayon tayo dun sa kalooban ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, wag mong hihipuin, ano ba pakialam mo kung mahulog yun? Hindi ba kaya ng Diyos na yun pasalo sa mga anghel? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at hindi siya tinututulan. Kung ano sinabi niya, yun ang gagawin mo. 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang inyuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Bawal mong dagdagan, bawal bawasan. Kung ano utos, siya mo lang gagawin. Pag hindi sinabi, huwag mong gagawin. Kasi pagka ginawa mo, kahit nagsakripisyo ka pa, mapapahama ka Kolosas 2. Pakinggan nyo. 2:23, sabi po'y ganito, ang mga bagay na iyay katotohanan ng mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa. Tingnan nyo pagsambang kusa, hindi pinipilit At sa pagpapakababa. At sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Kahit mahirapan ka, kung wala namang kabuluhan yung pagpapakahirap mo, ba't mo naman gagawin? Kaya po, ang pagsunod sa Diyos, alam nyo, mga kapatid, ganito, huwag kayong magagalit sa akin. Godliness is an exact science. Yun pong arithmetic is an exact science. Mathematics is an exact science. Godliness is also an exact science. Hindi pwedeng kalkulahin, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ibig sabihin nun, eksakto po yun. Kahit ano pang pagsasakripisyo ang gawin ko, pawisan man ako ng dugo, at magkamatay-matay man ako, kung labag sa ginasabi ng Diyos ang ginagawa ko, hindi ako maliligtas. Ganon din kayo. Kahit nasabihin nyo pa yung pastor nyo 40 taong nag-aayuno sa paglilingkod. Mali naman ang tinuturo, saan kayo dadalhin? Masama po yung aral na mali. Halimbawa, ako nangalon niya. Ang aral ko tama. Si David, nangalon niya. Ang aral niya tama. Walang nadamay na napahama. Hindi naman po nangangalo niya ang pastor namin. Hindi po ibig sabihin ko yun. Ang ibig ko pong sabihin, nagpapakita ko sa inyo halimbawa, si Haring David, mangangaral po yun. Yung pong mangangaral na si David, nangalon niya. Pero basahin mo, tinuro niyang aral, puro tama. Ibig sabihin, yung aral kasi ang susundan ng tao hindi ka nga nangangalon niya, aral mo naman mali, di mapapahamak yung tao. Pero nangangalon niya ka, mapapahamak ka, yung aral mo naman tama, di maliligtas yung susunod. Ano ibig ko sabihin? Mas mabuti pa yung nagkakamali na mismo yung pastor sa sarili niya. Tama lang sana aral niya Pero, ang banal-banal ng pastor mo, wala kang maipintas. Ang aral ay mali, impyerno, punta mo doon pagka ganun. Dahil yung aral po ang pinag-uusapan. Ganun po yun. Ay, paano po yun? Ibig sabihin, hindi po kami ligtas.
Ay, hindi ko kayo hinahatulan. Eto po, pinapaliwanag ko nga sa inyo ang kaligtasan. Unang-una, ang relihiyon nyo, pangalan pa lang mali na, Baptist. Kayo, Baptist. Paano kayong Baptist? Hindi naman kayo nagbabautismo. Nagbabautismo din po. Hindi, kayo, nagbabautismo kayo? Nagpabautismo kami sa Hindi, Baptist. kayo mismo, bumabautismo kayo Ay, sa hindi tao. ho. O, hindi kayo Baptist. Yung pastor ho namin, nagbabautismo sa Pero kayo, hindi kayo Baptist. Baptist po ako. Hindi, yun nga eh. Tingnan nyo nga kapatid ha, yun nga po, mali nga po eh. Ang kahulugan ng Baptist, bumabautismo. Para si John the Baptist. Si John the Baptist, bumabautismo siya. Kayo, pag tinawag kayong Baptist, dapat bumabautismo kayo. Nabautismuhan lang pala kayo, hindi kayo dapat tawagin Baptist. Unang-una sa Biblia, ang tawag Christian, hindi naman Baptist eh. Tawag pa lang mali na eh. Paano pa susunod na aral doon? O isipin nyo lang po, ang tawag sa Biblia sa mga alagad, Christian, hindi Baptist. Sa inyo po, tawag Baptist, sa pangalan pa lang mali na eh. Kasi hindi ka naman bumobotismo eh. Nabotismo ka nga, pero hindi ka bumobotismo. Somebody who officiates baptism is called a Baptist in the Bible. Pero hindi ka naman nag-o-officiate ng baptism. Ba't ka naging Baptist? Sa makatwid, sa pangalan pa lang, hindi ka na alam pangalanan ng pastor mo ng tama. Paano pa yung susunod na aral? Pero hindi ko kayo hinahatulan, kapatid. Tinuturo ko lang sa inyo yung nasa Biblia. Yun po. Unang-una, sa Biblia, walang ikapo. Sa Bagong Tipan, mali po yung tinuturo ng pastor niyong Baptist na ikapo. Hindi naman po kami nag-iika po. Parang ano lang po, yung parang, Ay, kapatid, hindi kayo Baptist. hindi ho kami yung... Ay, alam nyo kapatid, ako po, lahat ng uri ng Baptist, pinag-aralan ko. Lahat sila may ikapo. O hindi nyo po pwedeng ipagsinungaling sa akin. Tumutulong yun. po kami sa pastor, pero yung Hindi, lang po. meron po silang ikapo. Pag Baptist po, may ikapo. Ay, alam nyo, may hawak akong mga libro at doktrina ng Baptist eh. May ikapo po. Huwag nyo na pong ipagkaila. Ang masama, maipagtanggol nyo lang yung pastor nyo, kahit na hindi totoo sabihin nyo, masama po yun. Huwag kayong magagalit sa akin. Ay, hindi ho. Ang mga Baptist po, may ikapo. Bawal po ni Kristo yan. Hindi utos ngayon yan. Ang utos ni Kristo, 9:7 na 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Tanyo, ang pagbibigay ngayon sa Kristiyano, ayon sa pasya ng puso, hindi ikapo. Ang Baptist, kumukolekta ng ikapo eh. Di labag na sila dyan sa batas na yan. Malabag po sila dyan. Kaya sabi ko sa inyo, ang pagparoonan nyo po kapatid, yung turo. Ang suriin yung turo, hindi yung buti ng tao. Hindi ko kayo maililigtas ng kabutihan ko eh. Pakinggan nyo, 1 Korinto 1:19, sapagkat nasusulat. Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang Ang kabaitan kabaitan ng mababait. Baliwala sa Diyos yung kabaitan mo pag mali ang aral mo. Napakabait mo nga. Naku, ang tao, halos na mahal ka dahil ang bait-bait mo, mali ang turo mo. Ano ang sabi ni Kristo? Pakinggan nyo sa 16. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Tatapot nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kita nyo yan, mga talata yan. Paano hindi mo ba iisipin yan? Dinadakila ka ng tao dahil napakabait mo. Mali ang aral mo. Kasuklam-suklam ka sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang dinadakila ng tao, kasuklam-suklam sa Diyos. Itatakwil ko ang kabaitan ng mababait. Kaya sa relihiyon ho, hindi pinag-uusapan yung bait eh. Ang pinag-uusapan, aral. Kasi yung bait ko, akin lang yun. Pero yung aral ko, damay kayo ron. Kung tama aral ko, maliligtas kayo kahit salbahe ko. Pero pagkabait-bait ko, tarantado naman yung aral ko, mapapahamak po kayo. Ganun po yung kapatid. Maraming salamat po. Salamat po.